Pagkatapos ng isang pulong sa negosyo, sumakay sa taxi ang isang milyonaryo. Nang makita niya ang singsing ng driver, nagsimula siyang pawisan sa kaba. Iyon ang parehong singsing na isinusuot ng kanyang ina, at ang susunod na mangyayari ay tiyak na tatagos sa iyong damdamin. Isang magarang penthouse sa itaas ng Bonifacio Global City, isang tanawin na nakakakita sa kalunsuran ng Maynila. Si Ramon Aguilar ay nakatayo sa harap ng salaming dingding, nakatitig sa kanyang sariling refleksyon, ngunit hindi niya makita ang kanyang sarili. Nasa harap niya ang isang lalaki na nagtataglay ng lahat, 38 taong gulang, CEO ng Aguilar Group of Companies, may halagang net worth na mahigit 50 bilyong piso, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Magandang umaga, sir, bati ng kanyang personal assistant na si Mia na pumasok sa silid dala ang isang tablet. Mayroon kayong pagpupulong sa board ng alas 9, panayam sa Scene Philippines ng alas 11, tanghaliang kasama si Mayor Cruz ng alas 12:30, at kanselahin ang lahat. Putol ni Ramon, hindi inaalis ang kanyang tingin sa bintana kung saan nakikita niya ang maliliit na tao na naglalakad sa kalye, abala sa kanilang buhay. Sir, nagulat na tanong ni Mia, pero ang merger sa... Sinabi kong kanselahin ang lahat, inulit niya, ang kanyang boses ay matigas ngunit pagod. Hindi ako papasok sa opisina ngayon. Nang umalis si Mia, sumandal si Ramon sa upuan niya, nakatingin sa kisame. 5 taon na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang ama at naiwan sa kanya ang imperyo. 5 taon ng walang tigil na trabaho, negosasyon at pagpapayaman. 5 taon ng karera patungo sa... Saan? Ang kanyang penthouse ay puno ng mamahaling kagamitan, ngunit walang larawan ng pamilya, walang alaala, walang bakas ng tunay na kaligayahan. Sa biglaang desisyon, nagbihis siya ng simpleng shirt at jeans, hinubad ang kanyang mamahaling relo, at bumaba sa basement parking. Hindi niya kinuha ang kanyang Ferrari, kundi ang isang lumang Fortuner na ginagamit ng kanyang security team. Wala siyang destinasyon sa isip, gusto lang niyang makatakas. Ilang oras siyang nagmaneho, lumalayo sa mga matataas na gusali ng GIS, patungo sa mga residential na lugar ng Marikina. Dito, ang mga bahay ay simple, ang mga kalye ay makitid, at ang mga tao ay naglalakad ng may ngiti sa kanilang mga mukha. Huminto siya sa isang maliit na kainan, isang karinderya, kung saan hindi siya kilala ng kahit sino. Dito, siya ay ordinaryong tao lamang, hindi isang bilyonaryo, hindi isang CEO, kundi isang simpleng lalaki na kumakain ng adobo at kanin. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad siya sa lugar, pinapanood ang mga ordinaryong tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. May mga bata na naglalaro sa kalsada, mga kapitbahay na nag-uusap, mga manggagawa na umuwi. At habang siya ay naglalakad, nakita niya ang isang munting paaralan, ang Marikina Heights Elementary School. Dahil sa kuryosidad, tumigil siya. Sa labas ng paaralan, nakita niya ang isang babaeng guro, nasa mid-20s, na nagpapaalam sa mga huling estudyante. May ngiti sa kanyang mukha habang kinakamay niya ang bawat bata, nagtatanong kung kumusta ang kanilang araw. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim, nakatali sa isang simpleng ponytail, at ang kanyang mukha ay may taglay na kagandahan na hindi kailangan ng makeup. Ngunit ang pinaka-nakakaakit sa kanya ay ang liwanag sa kanyang mga mata, isang bagay na matagal nang nawala sa sarili niyang mga mata. Hanggang bukas, Teacher Diwa, sigaw ng isang batang babae habang tumatakbo palayo. Mag-ingat ka sa pag-uwi, Lily, sagot ng guro, na si Diwa nga pala ang pangalan. Si Ramon ay nakatayo sa gilid, pinapanood ang eksena, namamangha sa simpleng kaligayahan sa harap niya. Nang matapos magpaalam ang guro sa huling estudyante, nagsimula siyang maglakad, dala ang mabigat na bag na puno ng notebook at papel. Nagulat si Ramon nang makita niyang nahihirapan siyang buhatin ito, at bago pa siya makapag-isip, lumapit siya. Tulungan ko po kayo, alok niya. Nagulat si Diwa at humarap sa kanya. Ay salamat po, pero okay lang ako. Mukhang mabigat, sabi ni Ramon, at papunta rin naman ako sa direksyon na yan. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalangan, tumango si Diwa at ibinigay ang bag, maraming salamat. Hindi ko alam kung bakit ang dami kong dala ngayon. Nagsimula silang maglakad ng magkasama. Ako si Ramon, pakilala niya, hindi ibinibigay ang kanyang apelyido. Diwa. Diwa Mendoza, sagot niya na may magandang ngiti. Guro ako sa Marikina Heights Elementary. Napansin ko nga. Mukhang masaya ang mga estudyante mo. Nagliwanag ang mukha ni Diwa. Sinisikap ko. Alam mo, marami sa mga batang ito ay galing sa mahihirap na pamilya.
Ang paaralan at ang mga guro ang tanging pag-asa nila para sa mas magandang kinabukasan. Habang naglalakad sila, ikinuwento ni Diwa ang kanyang mga estudyante, ang kanyang mga pangarap para sa kanila, at ang mga hamon na kanyang hinaharap bilang guro sa isang pampublikong paaralan. Si Ramon ay tahimik na nakikinig, namangha sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang trabaho. Ito na ang bahay namin, sabi ni Diwa nang huminto sila sa isang simpleng 2 palapag na bahay na may maliit na hardin sa harap. Salamat sa pagdadala ng aking buggy. Walang anuman, sagot ni Ramon. Masaya akong makatulong. Ikaw, saan ka nakatira? Tanong ni Diwa. Nagdalawang isip si Ramon. Sa malapit lang din eh. Ah, ganun ba? Hindi kita nakikita dito sa lugar namin. Bago lang ako sa lugar, sagot niya, nag-imbento. Naghahanap pa ako ng trabaho. Ano bang klaseng trabaho ang hinahanap mo? Bago pa makasagot si Ramon, bumukas ang pinto ng bahay at lumabas ang isang matandang babae na mukhang nasa early 60. Diwa, sino yan? Tanong niya, ang tingin sa kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagdududa. Nay, ito si Ramon. Tinulungan niya akong buhatin ang mga gamit ko mula sa paaralan, paliwanag ni Diwa. Magandang hapon po, bati ni Ramon, inaabot ang kanyang kamay. Ang ina ni Diwa, si Aling Luz Viminda, ay tinanggap ang kamay niya ng may pag-aalinlangan. Magandang hapon din, sagot niya ng malamig. Diwa, pumasok ka na. May niluluto ako para sa hapunan. Sige, Nay, sagot ni Diwa. Humarap siya kay Ramon. Salamat ulit, ha. Walang anuman, sagot niya, sabay iabot ang bag, siguro, magkikita ulit tayo. Ngumiti si Diwa. Siguro nga. Habang pinapanood si Diwa na pumasok sa bahay kasama ang kanyang ina, naramdaman ni Ramon ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, isang tunay na pagnanais na makilala ang isang tao, hindi dahil sa negosyo o pera, kundi dahil sa kanilang tunay na pagkatao. Sa kanyang pagbabalik sa kotse, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kailangan niyang bumalik dito, kailangan niyang makilala si Diwa ng mas mabuti. Ngunit hindi bilang Ramon Aguilar, ang bilyonaryo. Kailangan niyang bumalik bilang ibang tao, isang ordinaryong tao na maaaring makipag-usap sa kanya nang walang harang ng kayamanan at kapangyarihan. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa kanyang maluhong penthouse, binuksan niya ang kanyang laptop at nagsimulang mag-research. Ang PhilPost, ang pambansang postal service ng Pilipinas, ay nagha-hire ng mga bagong carrier para sa Marikina area. Perfect! Kinabukasan, nagulat si Mia nang pumasok si Ramon sa opisina. Sir, akala ko hindi kayo papasok ngayon. May kailangan lang akong ayusin, sagot niya. Kailangan kong mag-leave of absence. Ano po, halos napasigaw si Mia pero sir, ang merger. Si E. Gonzales ang bahala, putol niya. Kailangan kong gawin ito, Mia, kailangan ko ng pagbabago. Gaano katagal po? Tanong ni Mia, halatang nag-aalala. Tumingin si Ramon sa bintana, sa kalunsuran ng Maynila na nasa ibaba. Hindi ko alam. 1 buwan, siguro. Bahala na. Sa loob ng 1 linggo, natapos ni Ramon ang kanyang mga papeles at nakapag-apply bilang postal carrier sa PhilPost. Salamat sa kanyang koneksyon at ilang lihim na tawag, naipasok siya agad at naitalaga sa distrito ng Marikina Heights, ang eksaktong lugar kung saan nakatira si Diwa. Sa unang araw ng kanyang bagong trabaho, tinignan ni Ramon ang kanyang sarili sa salamin. Suot niya ang kulay asul na uniforme ng PhilPost, isang I na nakakabit sa kanyang dibdib na may pangalan na Ramon Santos, at isang sombrero na nagtatago sa kanyang mukha. Sino ang mag-aakalang ang isa sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas ay nakatayo ngayon sa harap ng salamin, nakadamit bilang isang simpleng kartero? Okay, bulong niya sa kanyang sarili. Simulan natin ang bagong buhay. At sa ganoon, ang CEO ng Aguilar Group of Companies ay lumabas ng kanyang kondo, hindi sa kanyang Ferrari, kundi sa isang lumang motorsiklo na binili niya para sa kanyang bagong papel bilang kartero ng Marikina Heights. Ang unang linggo ni Ramon bilang kartero ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang init ng araw, ang bigat ng mga sulat at package, at ang pagod ng pagbibisikleta sa buong distrito ng Marikina Heights ay isang malaking pagbabago mula sa kanyang komportableng buhay sa air-conditioned na opisina. Ngunit sa kabila ng pisikal na pagod, may kakaibang kasiyahan siyang naramdaman sa paggawa ng simpleng trabaho. Good morning, Mang Tasyo, bati niya sa isang matandang lalaki na laging nakaupo sa tapat ng isang sari-sari store. May sulat po kayo ngayon galing sa inyong anak sa Canada.
Salamat, Hijo, sagot ng matanda, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag habang tinatanggap ang sulat. Ilang buwan na rin akong naghihintay nito. Habang nagpapatuloy sa kanyang ruta, natutunan ni Ramon ang mga pangalan at mukha ng mga residente. Narinig niya ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga problema, at ang kanilang mga pangarap. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang kasama siya sa komunidad, hindi isang taong nakatingin mula sa itaas. Tuwing umaga, inilalagay niya ang liham para kay Diwa at sa kanyang pamilya sa dulo ng kanyang ruta, para magkaroon ng dahilan na manatili ng mas matagal. Sa ikatlong araw, nagkasalubong sila habang siya ay naghahatid ng sulat. Ramon, tanong ni Diwa, nagugulat. Ikaw ba yan? Kartero ka pala. Ngumiti si Ramon, nahihiya. Nakahanap na ako ng trabaho. Simula ko pala ngayong linggo. Ang galing naman, sabi ni Diwa, talagang masaya para sa kanya. Mukhang bagay sa iyo ang uniforme. Salamat, sagot niya, halatang namumula. Mahirap pala ang trabaho, pero masaya rin. May dala ka bang sulat para sa amin ngayon? Tanong ni Diwa. Meron, sagot ni Ramon, inaabot ang isang sobre. Bill lang ito ng kuryente, pasensya na. Tumawa si Diwa. Okay lang. Hindi naman lahat ng sulat ay dapat maganda. Sa mga susunod na araw, napansin ni Ramon na si Diwa ay laging nasa labas ng kanilang bahay tuwing oras ng paghahatid niya ng sulat. Minsan, nag-aalok pa siya ng malamig na tubig o juice, at nagkakaroon sila ng maikling pag-uusap bago siya magpatuloy sa kanyang ruta. Isang araw, inanyayahan siya ni Diwa na kumain ng tanghalian kasama ang kanyang pamilya. Huwag ka nang mahiya, sabi niya. Nagluto si nanay ng sopas at sobra-sobra naman. Sigurado ka ba? Tanong ni Ramon. Baka abala ako. Hindi, git ni Diwa. Gusto ka rin makilala ng tatay ko. Pumasok si Ramon sa simpleng bahay ng pamilya Mendoza. Ang sala ay maliit ngunit maayos, may mga lumang litrato ng pamilya sa dingding at isang lumang ni sa sulok. Doon nakaupo ang ama ni Diwa, si Mang Roberto, isang matangkad at payatang lalaki na mukhang nasa late 60 na. Tay, ito po si Ramon, yung kartero na kinukwento ko, pakilala ni Diwa. Tumayo si Mang Roberto at iniabot ang kanyang kamay. Kumusta, Hijo? Salamat sa paghahatid ng aming mga sulat araw-araw. Walang anuman po, trabaho ko naman po yon, sagot ni Ramon, ramdam ang init ng pagtanggap ng matanda. Hindi ganoon kainit ang pagtanggap ni Aling Luz Liminda. Kumain ka na lang, sabi niya ng malamig, inilalagay ang isang mangkok ng sopas sa harap niya. Habang kumakain, nagkukwento si Diwa tungkol sa kanyang mga estudyante. Grabe, yung batang si Marco, sobrang talino. Kapag may math problem, siya lagi ang unang nakakasagot. Sabi ko sa kanya, paglaki niya, baka maging engineer siya. Ikaw kasi, Diwa, puro ka pangarap para sa mga bata, sabi ni Aling Luz Liminda. Dapat practical din, alam mo namang ang hirap ng buhay ngayon. Pero nay, importante ang pangarap, sagot ni Diwa. Kung wala tayong pangarap, ano ang magiging direksyon natin sa buhay? Habang nakikinig sa pag-uusap ng mag-ina, napansin ni Ramon ang isang litrato sa dingding, si Diwa, kasama ang isang batang lalaki na mukhang nasa late teens. Sino yan? Tanong niya, sabay turo sa litrato. Ah, yun ang kapatid ko, si Gabriel, sagot ni Diwa. Nasa Maynila siya ngayon, nag-aaral sa kolehiyo. Business Administration ang kurso niya. Matalino iyang batang yan, dagdag ni Mang Roberto ng may pagmamalaki. Scholar siya sa isang private university. Kung hindi lang talaga siya pala absent, bulong ni Aling Luz Liminda. 2 beses na siyang bumabagsak sa accounting. Nay, naghahabol lang siya, depensa ni Diwa. Mahirap ang course niya. Nakita ni Ramon ang tensyon sa pamilya. Si Aling Luz Liminda ay mukhang ambisyosa para sa kanyang mga anak, lalo na kay Gabriel. Si Mang Roberto naman ay tahimik at sumusuporta. At si Diwa ay nasa gitna, palaging nagpapakita ng optimismo at pag-unawa. Pagkatapos ng tanghalian, nag-alok si Diwa na samahan si Ramon pabalik sa labas. Pasensya ka na sa nanay ko, sabi niya habang naglalakad sila. Medyo matapang lang talaga siya. Okay lang, sagot ni Ramon. May dahilan naman siguro siya. Tumigil si Diwa at humarap sa kanya. Alam mo, isa sa mga bagay na gusto ko sa'yo, Ramon, ay palagi kang may pag-unawa sa ibang tao. Natigilan si Ramon, hindi inaasahan ang papuri. Talaga? Sagot ni Diwa na may ngiti. Hindi ka agad humuhusga. Nakikinig ka muna.
Madalang yun sa mga tao ngayon. Bago pa makasagot si Ramon, isang lalaki ang lumabas mula sa kotse na nakapark sa labas ng bahay. Matangkad siya, nakamamahalin na suit, at may hitsura ng isang edukadong profesional. Diwa, tawag niya, nakangiti. James, sagot ni Diwa, halatang nagulat. Anong ginagawa mo dito? Dumaan lang ako para ibigay ito, sabi niya, inaabot ang isang libro. Law book na hinahanap mo? Nahirapan akong humanap nito. Grabe, salamat, sagot ni Diwa, talagang masaya. Ramon, ito pala si James Villanueva, childhood friend ko. Abogado siya sa Makati. Jamie, ito si Ramon, ang bagong kartero ng distrito namin. Nag-abot ng kamay si Jamie, ngunit hindi maikakailang may bahid ng pagmamataas ang kanyang tingin. Ah, kartero. Kumusta naman ang trabaho? Masaya po, sagot ni Ramon, sinisikap na maging mabait kahit ramdam niya ang pagmamataas ng abogado. Napakagandang komunidad ng Marikina Heights. Maliit lang ito kumpara sa Makati, sabi ni Jamie, sabay tingin kay Diwa. Speaking of which, kailan ka pupunta sa opisina ko? May job opening kami para sa executive assistant. Perfect para sa'yo. Jamie, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, sagot ni Diwa, medyo naiinis. Masaya ako bilang guro. Hindi ko gustong magtrabaho sa law firm. Sayang naman ang talent mo, giit ni Jamie. Triple ng sweldo mo ngayon ang ibibigay namin. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa pera, sagot ni Diwa. Napahinto si Ramon, nakaramdam ng guilt. Dahil sa kanya, ang buhay niya ay laging tungkol sa pera at kapangyarihan. Pero ngayon, nakikinig siya sa isang simpleng guro na tumanggi sa isang mas magandang trabaho dahil sa pagmamahal sa kanyang propesyon. Anyway, sabi ni James, may dinner reservation tayo sa Sabado, di ba? Sa Ilustrado. Napatingin si Diwa kay Ramon, medyo nahiya. Ah, napala. Salamat sa pag-alala. Naramdaman ni Ramon ang kirot ng selos. Malinaw na may something si James kay Diwa, at mukhang may date sila sa Sabado. Sige, kailangan ko nang bumalik sa opisina, sabi ni Jamie. Nice meeting you, Ramon. Ang tono niya ay formal pero malamig. Likewise po, sagot ni Ramon, pagsisikap na maging profesional. Nang makaalis si Jamie, humarap si Diwa kay Ramon. Pasensya na doon. Si James, childhood friend ko siya. Medyo intense lang siya minsan. Mukhang mabait naman, sinungaling ni Ramon. May date kami sa Sabado, paliwanag ni Diwa. Family dinner lang, kasama ang pamilya niya at ang pamilya ko. Matagal ng kaibigan ng parents niya ang parents ko. Ah, I see, sagot ni Ramon, hindi maipagkakaila ang ginhawa na naramdaman. Hindi naman kayo. Tumawa si Diwa. Si James at ako. Hindi. Kaibigan lang talaga kami. Parang kapatid ko na siya. Ngumiti si Ramon, hindi mapigilang makaramdam ng kasiyahan. Ah, ganun ba? Sige, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Marami pa akong sulat na kailangang ihatid. Sige, salamat sa pagkain kasama namin, sabi ni Diwa. Salamat din sa pag-imbita, sagot ni Ramon. Habang naglalakad pabalik sa kanyang bisikleta, napaisip si Ramon. Nagkaroon siya ng bagong appreciation para sa simpleng buhay, para sa mga taong nagtatrabaho ng marangal kahit maliit ang sahod, at para sa isang guro na mas pinili ang passion kaysa sa pera. Nagsisimula niyang makita ang mundo sa isang bagong paraan, at ito ay dahil sa isang babaeng nagngangalang Diwa Mendoza. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Ramon sa kanyang kondo, tumawag sa kanya si Mia, ang kanyang assistant. Sir, emergency po. Nagkaroon ng problema sa merger. Kailangan nila ang approval niyo. Hindi ba kaya ni E. Gonzales na i-handle ito? Tanong ni Ramon, ayaw maputol ang kanyang leave of absence. Sir, kailangan talaga ang pirma niyo. May dokumento na kailangang pirmahan. Huminga ng malalim si Ramon. Sige, i-mail mo sa akin. Pipirmahan ko at ipapick up ko bukas. Ngayon na po sana, sir. Urgent daw. Fine, sagot niya, medyo naiinis. Ipadala mo ang driver dito sa kondo ko. Pero dito lang ako pipirma, hindi ako pupunta sa opisina. Yes, sir. Thank you, sir. Pagkatapos ibaba ang telepono, napatingin si Ramon sa kanyang uniforme ng kartero na nakasabit sa pinto ng kanyang closet, katabi ng kanyang mga designer suit. Dalawang mundo, dalawang buhay. Paano kung matuklasan ni Diwa at ng kanyang pamilya kung sino talaga siya? Paano kung malaman nilang siya si Ramon Aguilar,
ang bilyonaryong si, at hindi si Ramon Santos, ang simpleng kartero. Kinabukasan, habang naghahatid ng sulat sa distrito, napansin ni Ramon na may isang lalaki na nagmamasid sa kanya mula sa kabilang kalye. Hindi niya kilala ang lalaki, pero naramdaman niyang may kakaiba sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Bago pa niya malapitan, umalis na ang lalaki, sumasakay sa isang itim na kotse. Paranoid ka lang, sabi niya sa sarili. Walang nakakaalam ng lihim mo. Ngunit hindi niya napansin ang litrato na kinuha ng lalaki gamit ang kanyang telepono o ang tawag na ginawa nito pagkatapos. Boss, nakita ko siya, sabi ng lalaki sa telepono. Mukhang totoo nga ang chismis. Si Ramon Aguilar nagtatrabaho bilang kartero sa Marikina. Sa kabilang linya, natawa si Jaime Villanueva. Interesting. Very interesting. 2 linggo na ang nakalipas mula nang magsimula si Ramon bilang kartero at naging bahagi na siya ng pang-araw-araw na buhay ng komunidad sa Marikina Heights. Ang mga residente ay bumabati sa kanya ng pangalan, inaabot ng merienda, at minsan ay humihiling na maghatid ng mga personal na mensahe bukod sa mga sulat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Ramon ang kahalagahan ng pagiging bahagi ng isang komunidad. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ng kanyang araw ay ang ilang minuto na kasama si Diwa. Anumang pagkakataon na magkaroon sila ng pag-uusap, inaalala niya ang bawat salita, bawat ngiti, at bawat tawa. Kapag nagkukwento si Diwa tungkol sa kanyang mga estudyante, napapansin niya kung paano nagliliwanag ang kanyang mga mata. Kapag nagdadamdam siya tungkol sa kakulangan ng resources sa paaralan, naiisip ni Ramon kung paano niya magagamit ang kanyang tunay na kapangyarihan at kayamanan para tumulong. Ngunit hindi niya magawa ng hindi inihahayag ang kanyang tunay na pagkatao. Isang araw, nakita niya si Diwa na nakaupo sa maliit na hardin sa harap ng kanilang bahay, nagmamarkang papel. Mahirap bang maging guro? Tanong ni Ramon, iniabot ang ilang sulat. Tumingin sa kanya si Diwa at mumiti. Mahirap pero sulit. May mga araw na gusto kong sumuko, lalo na kapag nararamdaman kong hindi sapat ang aking ginagawa para sa mga bata. Pero kapag may estudyante akong nagsisimulang umunlad, kapag nakikita kong nagsisimula silang maniwala sa sarili nila, walang katumbas iyon. Umupo si Ramon sa tabi niya. May pangarap ka ba para sa sarili mo? Hindi lang para sa mga estudyante mo. Napaisip si Diwa. Gusto kong magkaroon ng sarili kong paaralan balang araw. Isang lugar kung saan libre ang edukasyon para sa mga batang hindi kayang magbayad, kung saan mayroon silang access sa mga libro, computer, at iba pang kagamitan na kailangan nila para matuto. Gusto ko silang bigyan ng pagkakataong magtagumpay kahit mahirap sila. Magandang pangarap yan, sabi ni Ramon, halos naiiyak sa sinseridad ng babae. Sa kanyang mundo ng negosyo, bihira siyang makatagpo ng taong may ganito kalalim na malasakit sa kapakanan ng iba. Ikaw, Ramon, ano ang pangarap mo? Tanong ni Diwa. Natigilan si Ramon. Ano nga ba ang kanyang pangarap? Dati, ang pag-unlad ng kanyang kumpanya, ang pagdami ng kanyang kayamanan. Pero ngayon, gusto ko lang maging masaya, sagot niya ng totoo. Gusto kong magkaroon ng buhay na may kahulugan, na may positibong epekto sa ibang tao. Pinagmasdan siya ni Diwa ng matagal. Alam mo, may kakaiba sa'yo, Ramon. Minsan, parang may mas malalim kang nalalaman kaysa sa ipinapakita mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Ramon. Ano-ano ang ibig mong sabihin? Ang paraan ng iyong pagsasalita, ang mga ideya mo, hindi pangkaraniwan para sa isang kartero, paliwanag ni Diwa. Hindi sa minamaliit ko ang mga kartero, pero iba ka. Bago pa makasagot si Ramon, isang matangkad na lalaki ang pumasok sa gate, si Jaime Villanueva, nakasuot ng mamahalin niyang suit. Diwa, bati niya, sabay halik sa pisngi ng babae. Ano, handa ka na ba para sa Sabado? Jaime, nasa trabaho pa ako, sagot ni Diwa, tinuturo ang mga papel na minamarkahan niya. Sa ganitong kapaligiran ka nagtatrabaho? Tanong ni Jaime, sabay tingin sa simpleng hardin. Kung nasa law firm ka, may sarili kang opisina, may aircon, may secretary pa. Alam mo namang hindi yun ang gusto ko, sagot ni Diwa, medyo naiinis. Napansin ni Jaime si Ramon. Ah, nandito pala ang kartero. Hindi ka ba dapat naghahatid ng sulat sa ibang lugar? Tapos na po ako sa rounds ko, sagot ni Ramon, sinisikap maging profesional, kahit nairita siya sa arogante na tono ni Jaime. Wag mo ngang bastusin si Ramon, sabi ni Diwa. Kaibigan ko siya. Kaibigan? 2 linggo mo pa lang siyang kilala, sagot ni Jaime.
At ikaw, kailan mo pa ako nakilala? Kindergarten, tanong ni Diwa, medyo nagbibiro para maibsan ang tensyon. Ramon, pasensya na kay Jamie. Medyo protective lang siya. Understandable naman, sagot ni Ramon, tumayo na. Sige, maiwan ko na kayo. May mga sulat pa akong kailangang isort para bukas. Sandali lang, sabi ni Diwa, hinawakan ang kanyang braso. Bakit hindi ka sumama sa amin sa Sabado? Family dinner sa bahay nila Jamie. Ano? Tanong ni Jamie, nagulat. Bakit hindi? Sagot ni Diwa. Mas masaya kung mas marami tayo. Hindi naman siguro appropriate na, nagsimulang magsalita si Jamie, pero pinutol siya ni Diwa. Bakit hindi appropriate? Kaibigan natin siya, giit ni Diwa. Humarap siya kay Ramon. 7 iya sa Sabado, sa bahay ng pamilya Villanueva sa San Juan. Formal attire. Pwede ka bang sumama? Nakita ni Ramon ang iritadong mukha ni Jamie at gusto niyang tumanggi. Pero hindi niya mapalagpas ang pagkakataong makasama si Diwa sa labas ng kanilang normal na environment. Sige, pupunta ako, sagot niya. Salamat sa pag-imbita. Perfect, sabi ni Diwa, masaya. Text ko na lang sa'yo ang address. Oo okay, sagot ni Ramon, naguguluhan kung paano makakatanggap ng text dahil hindi naman niya ibinigay ang kanyang numero. Ay, hindi ko pa pala nakukuha ang number mo, dagdag ni Diwa, kumuha ng kanyang cellphone. Ano nga pala number mo? Binigay ni Ramon ang kanyang personal number, hindi ang number ng burner phone na binili niya para sa kanyang papel bilang kartero. Napansin niyang nanlalaki ang mga mata ni Jamie nang makita ang latest iPhone model ni Ramon, isang bagay na hindi karaniwang pagmamay-ari ng isang kartero. Ano ng modelo yan? Tanong ni Jamie, suspetsa sa kanyang tono. Ah, ito, sagot ni Ramon, sinusubukang hindi magpakita ng kaba. Regalo ng dating boss ko. Nagpapalit siya ng phone every year, binibigay niya sa akin ang luma niya. Mukhang hindi kumbinsido si Jamie, pero tumango na lang siya. Sige, Diwa, kailangan ko nang umalis. Conference call with clients in 30 minutes. Okay, Jamie. Ingat ka, sagot ni Diwa. Nang umalis si Jamie, humarap si Diwa kay Ramon. Sorry about that. Si Jamie talaga, minsan masyadong judgmental. Okay lang, sagot ni Ramon. Mukhang mabait naman siya sa sarili niyang paraan. Mabait naman talaga siya. Masyadong concerned lang sa status at appearances, paliwanag ni Diwa. Kinalakihan niya kasi ang mundo ng mga mayayaman. Pamilya nila kilala sa legal circles. Si James, third-generation lawyer. I see, sagot ni Ramon, may halong irony na hindi alam ni Diwa. Siya mismo ay nagmula sa pamilya ng mga bilyonaryo, ngunit nagpapanggap siyang mahirap para lang makilala si Diwa ng walang harang ng pera at kapangyarihan. Sige, kailangan ko nang tapusin ang pag-check ng mga exam, sabi ni Diwa. Salamat sa pagdaan, Ramon. Walang anuman, sagot ni Ramon. See you sa Sabado. Habang naglalakad pa uwi, napaisip si Ramon sa nalalapit na dinner. Kailangan niyang maging maingat. Ang pamilya Villanueva ay kilala sa business circles, mayroong posibilidad na mayroon silang kakilala na nakakakilala sa kanya bilang Ramon Aguilar, ang CA. Kung makikilala siya ng kahit isang tao sa dinner, maaaring matapos ang kanyang lihim na buhay. Sa kabilang banda, si James Villanueva ay malinaw na may pagtingin kay Diwa at determinado siyang pigilan ang umuusbong na relasyon nila ni Ramon. May plano si Jamie at mukhang suspetsa na siya sa tunay na pagkatao ni Ramon. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Ramon sa kanyang kondo, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang executive assistant. Sir, pasensya na po sa abala, pero may emergency po sa Hong Kong branch, sabi ni Mia, kailangan nila ng approval ninyo para sa isang major decision. Napabuntong hininga si Ramon. Mia, hindi ba sinabi kong wag akong guguluhin maliban kung talagang urgent? Urgent po talaga ito, sir. May potential loss tayo ng 200 million pesos kung hindi maayos. Fine, sagot ni Ramon. Email mo sa akin ang details. Babasahin ko bukas ng umaga. Sir, kailangan po tonight, giit ni Mia, sige na nga, sagot ni Ramon, napapagod. Ipadala mo ngayon din eh. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagsimulang mag-alala si Ramon. 2 linggo na siyang nawawala sa kanyang kumpanya, at sa kabila ng kanyang pagsisikap na i-delegate ang kanyang mga responsibilidad, dumarami pa rin ang mga problemang humihingi ng kanyang atensyon. Hanggang kailan niya kayang panatilihin ang 2 buhay na ito?
Kinabukasan, habang naghahatid ng sulat, napansin ni Ramon na may kotseng sumusunod sa kanya. Isang itim na SUV na bumabagal kapag bumabagal siya, at bumibilis kapag bumibilis siya. Sinubukan niyang lumiko sa isang eskinita, at sinundan siya ng kotse. Doon niya nakumpirma na talagang sinusundan siya. Bigla siyang kinabahan. May nakaalam na ba ng kanyang sikreto? Sinusunod ba siya ng mga tauhan niya mula sa kumpanya? O baka naman si Jamie ang may pakana nito dahil sa suspetsa nito sa kanya? Huminto siya at hinarap ang kotse. Bumaba ang bintana at nakita niya ang isang pamilyar na mukha, isa sa mga security personnel ng Aguilar Group of Companies. Si Ramon, sabi ng lalaki ng mahina. Pinadala ako ni Ma'am Mia, may importante raw pong dokumento na kailangan niyong pirmahan ngayon din. Napabuntong hininga si Ramon. Hindi ba pwedeng mamaya na lang? Hindi mo ba nakikitang may trabaho ako? Sorry po, sir, pero sinabi ni Ma'am Mia na urgent daw po. Fine, sagot ni Ramon, sabay ting sa paligid para siguraduhing walang nakakakita. Nasaan ang dokumento? Iniabot sa kanya ang isang folder, at mabilis niyang pinirmahan ang mga dokumento sa loob. Ito na. Sabihin mo kay Mia na wag na siyang magpadala ng tao dito. Delikado. Yes, sir, sagot ng lalaki, sabay alis. Hindi napansin ni Ramon na may isang lalaki na nakatayo sa kabilang kalye, kinukunan siya ng litrato gamit ang isang telephoto lens. Ang lalaki ay sinusugan ni Jaime Villanueva, at nakuha na niya ang ebidensyang kailangan nito. Interesting, bulong ni Jaime sa sarili, habang tinitignan ang mga litrato sa kanyang laptop. Bakit kaya nagpapanggap na kartero ang isang bilyonaryo? At ano ang koneksyon niya kay Diwa? Napangiti si Jaime nang may halong pang-aapi. Sabado, malalaman natin ang katotohanan. Sa hapon ng Sabado, si Ramon ay nasa kanyang kondo, naghahanda para sa dinner sa bahay ng pamilya Villanueva. Inilatag niya ang kanyang mga designer suit sa kama, ngunit agad niyang naisip na hindi appropriate na magsuot ng sobrang mamahalin na damit. Hindi naman dapat alam ng isang kartero ang pagkakaiba ng Armani at Hugo Boss. Sa halip, nagsuot siya ng simpleng dark blue suit na binili niya sa isang department store. Halatang decent pero hindi mamahalin. Ayos na rin, malinis naman tingnan, pero hindi ipinapakita ang kanyang tunay na status. Habang naghahanda, hindi niya maiwasang mag-alala. Bakit siya inimbita ni Diwa? Gusto ba talaga siya nitong ipakilala sa kanyang pamilya at sa pamilya ni Jaime? At paano kung may makakilala sa kanya sa dinner? Maraming mayayamang pamilya sa Pilipinas ang magkakakilala, at ang pamilya Villanueva ay kilalang may koneksyon sa mga elite circles. Bakit ba ako pumayag dito? Tanong niya sa sarili. Pero alam niya ang sagot, dahil gusto niyang makasama si Diwa, kahit na alam niyang delikado. Pumasok si Ramon sa isang taxi, hindi sa kanyang Ferrari. Sinabi niya sa driver ang address ng mansyon ng pamilya Villanueva sa San Juan. Habang nasa biyahe, kinakabahan siya, hindi dahil sa formal na dinner, kundi dahil sa posibilidad na madiskubre ang kanyang tunay na identidad. Ngunit higit sa lahat, kinakabahan siya dahil alam niyang lumalim na ang kanyang damdamin para kay Diwa, at hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanya ang katotohanan, o kung tatanggapin pa siya nito kapag nalaman nito ang kanyang kasinungalingan. Nang makarating ang taxi sa labas ng mansyon ng pamilya Villanueva, natigilan si Ramon. Ang malaking bahay na may magarang gate ay nagpaalala sa kanya sa mundo na kanyang tinalikuran pansamantala, ang mundo ng kayamanan at pribilehiyo. Matapos magbayad sa driver, huminga siya ng malalim bago lumapit sa gwardiya sa gate. Magandang gabi po. Imbitado po ako sa dinner ng pamilya Villanueva, sabi niya, iniaabot ang text message ni Diwa bilang patunay. Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa, at dahil sa kanyang simpleng suit, halatang nagtataka kung sino siya. Pangalan po? Ramon Santos po. Chinek ng gwardiya ang kanyang listahan. Ah, opo, nandito nga po kayo sa listahan. Pasok po kayo. Habang naglalakad patungo sa malaking double doors ng mansyon, dama ni Ramon ang pamilyar na pakiramdam ng paglalakad papasok sa mga mansyon ng mga kaibigan at kasamahan niya sa negosyo. Pero ngayon, iba ang pakiramdam, siya ngayon ang bisitang hindi kasali sa mundo ng mga mayayaman. Binuksan ng isang katulong ang pinto. Good evening po, sir. Good evening, sagot ni Ramon. Para po sa dinner ng pamilya Villanueva. Ah, opo. Nasa garden po sila sa likod. Sundan niyo po ako.
Habang sinusundan niya ang katulong patungo sa likod ng bahay, napansin niya ang mamahaling interior ng mansion, mga painting na malamang ay original, mga antique furniture, at isang grand staircase na parang galing sa pelikula. Pamilyar ang lahat ng ito sa kanya, pero ngayon, kailangan niyang magkunwaring namamangha siya sa gayong kaluhuan. Sa malawak na garden sa likod, nakita niya ang ilang grupo ng tao na nag-uusap at umiinom ng wine. Agad niyang nakita si Diwa, nakaupo kasama ang kanyang mga magulang at nakikipag-usap sa isang matandang lalaki at babae, malamang ang mga magulang ni Jamie. Si Diwa ay nakasuot ng simpleng ngunit eleganteng pulang dress, at napangiti si Ramon sa kanyang natural na kagandahan. Nakita siya ni Diwa at kumaway. "Ramon! Nandito ka na!" Naramdaman ni Ramon ang ilang pares ng mata na napatingin sa kanya nang marinig ang sigaw ni Diwa. Lumapit siya, sinisikap na maging komportable sa kabila ng mga nakatingin sa kanya. "Naitay, siya si Ramon, yung kinukwento ko sa inyo," pakilala ni Diwa. "Ramon, sila ang mga magulang ko, sina Mang Roberto at Aling Luz Liminda." "Magandang gabi po," bati ni Ramon, inaabot ang kanyang kamay. "Ah, ikaw pala ang kartero," sabi ni Aling Luz Liminda, ang tono ay may halong pagmamataas. "Opo," sagot ni Ramon, pilit na umingiti. "At sila naman ang mga magulang ni Jamie," patuloy ni Diwa. "Si Attorney Villanueva at Enres Villanueva." Nang iabot ni Ramon ang kanyang kamay kay Attorney Villanueva, napansin niya ang pagkagulat sa mukha ng matandang abogado. "Ramon Santos, tama ba?" "Opo," sagot ni Ramon, kinakabahan na baka nakilala siya nito. "Yelan, pamilyar ang mukha mo," sabi ni Attorney Villanueva. "Nagkita na ba tayo dati?" "Hindi po siguro," sagot ni Ramon. "Baka may kamukha lang po ako." "Siguro nga," sagot ng matanda, pero halata sa kanyang mukha na may hinahanap siya sa kanyang memorya. "Oh, nandito na pala ang kartero," sabi ni Jamie, lumapit sa grupo dala ang 2 kopita ng wine. Isa ang inabot niya kay Diwa, ngunit wala para kay Ramon. "Pasensya na, hindi ko alam na gusto mo rin ng wine." "Okay lang," sagot ni Ramon, pilit na nagpapanatiling propesyonal. "Kunin mo," sabi ni Diwa, inaabot kay Ramon ang kopita na ibinigay sa kanya ni Jamie. "Kuha na lang ulit ako." "Diwa, hindi naman kailangan," nagsimula si Jamie, pero umalis na si Diwa para kumuha ng panibagong inumin. "Kaya pala kartero ka," sabi ni Jamie, ang boses ay mababa para marinig lang ni Ramon. "Hindi ka marunong uminom ng wine ng maayos." "Jamie," sabi ng kanyang ama, "wag mong bastusin ang bisita ni Diwa." "Sorry, pa," sagot ni Jamie, ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Kartero ka pala, Hijo," sabi ni Enres Villanueva. "Ano ang ginagawa mo bago iyon?" "Iba't ibang trabaho po," sagot ni Ramon ng maingat. "Mostly corporate jobs." "Corporate?" tanong ni Attorney Villanueva, ang kilay ay nakaangat. "Anong klaseng corporate jobs?" "Administrative assistant po, messenger, ganun po," sagot ni Ramon, iniiwasan ang detalye. "At bakit mo iniwan ang mga trabahong iyon para maging kartero?" tanong ni Enres Villanueva. Bago makasagot si Ramon, bumalik si Diwa dala ang isa pang kopita ng wine. "Ramon, bakit hindi mo ikwento kung paano tayo nagkakilala?" Nagpasalamat si Ramon para sa pagbabago ng topic. Habang kinukwento niya kung paano niya tinulungan si Diwa sa pagdala ng kanyang mga gamit, napansin niyang nakatingin sa kanya si James na may mapanuring mata. "Ang bait naman ni Ramon," sabi ni Enres Villanueva, ngunit may pagdududa sa kanyang tono. "Nga," dagdag ni Aling Luz Liminda. "Mabait at educated pa. Hindi pangkaraniwan para sa isang kartero." Naramdaman ni Ramon ang pagtaas ng temperatura sa kanyang mukha. Bago siya makapagsalita, isang katulong ang lumapit kay Attorney Villanueva. "Sir, dinner is served," sabi nito. "Ah, perfect timing," sagot ng matandang abogado. "Tara na sa dining room." Habang naglalakad sila patungo sa malaking dining room, lumapit si Diwa kay Ramon. "Sorry sa mga tanong nila. Medyo judgmental talaga sila minsan." "Okay lang," sagot ni Ramon, "sanay na ako." "Hindi ka dapat sanay sa ganyang treatment," sabi ni Diwa, ang mga mata ay malambot sa concern. "Deserve mo ang respect kahit ano pa ang trabaho mo." Naantig si Ramon sa sinseridad ni Diwa. Sa mundo ng negosyo, bihira siyang makakita ng taong hindi tumitingin sa status o kayamanan ng isang tao. Sa dinner table, inilagay ni Diwa si Ramon sa tabi niya, sa kabila ng malinaw na kagustuhan ni James na siya ang umupo sa tabi ng babae.
Napansin ni Ramon na maraming set ng kubyertos ang nakalagay sa harap niya at agad siyang kinabahan. Bilang CA, sanay siya sa mga formal dinner, pero bilang kartero, hindi dapat siya marunong gumamit ng iba't ibang klaseng kubyertos. Start from the outside, work your way in, bulong ni Diwa sa kanya nang mapansin ang pag-aalinlangan niya. Umiti si Ramon, nagpapasalamat sa tulong. Salamat. Ang dinner ay magarang 5-course meal, appetizer, soup, salad, main course, at dessert. Habang kumakain, puno ng tanong ang mga Villanueva at ang mga magulang ni Diwa. Ramon, saan ka nag-aral? Tanong ni Attorney Villanueva. Sa isang public school po sa probinsya, sagot ni Ramon, umiiwas sa detalye. Ah, probinsyano ka pala, sabi ni Elres Villanueva. Saang probinsya? Batangas po, sagot ni Ramon, ginagamit ang tunay na lugar kung saan siya lumaki bago sila lumipat sa Maynila. At ang pamilya mo? Ano ang trabaho nila? Tanong ni Attorney Villanueva. Ang tatay ko po ay businessman din, sagot ni Ramon, half-truth dahil ang kanyang ama ay talagang negosyante, isa sa pinakamayayamang tao sa bansa bago ito namatay. Anong klaseng negosyo? Tanong ni Jamie, ang mga mata ay naniningkit. Maliit lang po na hardware store, sagot ni Ramon, napapawisan na sa dami ng tanong. Interesting, sabi ni James. Para kasing may nakita akong kamukha mo sa dyaryo kamakailan. Isang businessman din eh. Bumilis ang tibok ng puso ni Ramon. Marami pong magkakamukha sa mundo, sagot niya, pilit na kalmado. Nga, sagot ni Jamie, pero hindi lang basta kamukha. Halos pareho kayo. Jamie, sabi ni Diwa, naiinis na. Tama na. Para kang nag-interrogate. Curious lang naman ako, Diwa, sagot ni Jamie, mumiti. Bakit, may itinatago ba siya? Wala akong itinatago, sagot ni Ramon, mas malakas kaysa sa kanyang intensyon. Napatingin ang lahat sa kanya, at na-realize niya na kailangan niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Pasensya na po. Ibig ko lang sabihin, simpleng tao lang po ako. Wala po akong itinatago. Of course, Hijo, sabi ni Attorney Villanueva, ngunit ang tingin niya ay puno ng pagdududa. Walang nag-aakusa sa'yo ng anuman. Pagkatapos ng dinner, lumipat sila sa living room para sa kape. Habang nag-uusap ang mga magulang, hinatak ni James si Ramon sa isang tabi. Alam ko kung sino ka, bulong ni Jamie, ang mga mata ay naniningkit. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Ramon, kinakabahan. Huwag ka nang magkunwari, sagot ni Jamie. Ramon Aguilar, ng Aguilar Group of Companies. Bakit ka nagpapanggap na isang simpleng kartero? Ano ang pakay mo kay Diwa? Natigilan si Ramon, hindi alam kung paano sasagutin. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Really, sabi ni Jamie, inilabas ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litrato, si Ramon na nakikipag-usap sa kanyang security personnel, nakasuot ng uniforme ng kartero. Paano mo ipapaliwanag ito? Saan mo nakuha yan? Tanong ni Ramon, natataranta. May connections din ako, sagot ni James. Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo, o sasabihin ko kay Diwa kung sino ka talaga. Huminga ng malalim si Ramon. Tama ka. Ako nga si Ramon Aguilar. Pero hindi mo naintindihan. Ang naintindihan ko, putol ni Jamie, ay niloloko mo si Diwa at ang kanyang pamilya. Ano to, isang laro lang para sa'yo. Pagkatapos mong makuha ang gusto mo, iiwanan mo na lang siya. Hindi ganun, depensa ni Ramon. Totoong nagmamalasakit ako kay Diwa. Talaga? Tanong ni Jamie, ang tono ay puno ng sarkasmo. Kaya mo ba siyang bibigyan ng buhay na karapat-dapat sa kanya? Ikaw, na nagsisinungaling sa kanya mula pa noong una ninyong pagkikita. Bago pa makasagot si Ramon, lumapit si Diwa sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo? Parang tense kayo. Wala, sagot ni Jamie, mumiti. Tinatanong ko lang si Ramon kung saan siya nag-aral ng wine appreciation. Ang galing niya kumilala ng mga wine. Tinignan ni Diwa si Ramon nang may pagtataka. Talaga? Hindi mo naman nabanggit sa akin na mahilig ka sa wine. Ah, konti lang naman ang alam ko, sagot ni Ramon, napapawisan. Modest pa, sabi ni Jamie, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Anyway, Diwa, pwede ba tayong mag-usap? Privately. Sure, sagot ni Diwa, medyo naguguluhan. Ramon, sandali lang ha. Habang pinapanood silang lumayo, alam ni Ramon na si Jamie ay marahil nagsasabi na kay Diwa ng katotohanan tungkol sa kanya. Kinakabahan siya, pero bahagi niya ay nakakaramdam din ng relief.
Ayaw na niyang magpatuloy sa kanyang kasinungalingan kay Diwa. Habang nagkakape ang mga magulang, lumapit si Attorney Villanueva kay Ramon. "Hijo, nagbabasa ako ng business news araw-araw, at ngayon ko na-realize kung bakit pamilyar ka sa akin." Huminga ng malalim si Ramon. "Sir, kamukha mo si Ramon Aguilar, yung bilyonaryo," sabi ni Attorney Villanueva. "Halos kapareho." "Ah, ganun po ba?" sagot ni Ramon, pilit na natural ang tono. "Siguro nga po. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ang isang kartero ay kamukha ng isa sa pinakamayayamang tao sa bansa," patuloy ng matandang abogado. "Coincidence lang siguro, no?" "Opo, siguro nga," sagot ni Ramon. Sa kabilang panig ng silid, nakita ni Ramon si Diwa na nagulat sa sinasabi ni Jamie. Tumingin si Diwa sa kanyang direksyon, ang mga mata ay puno ng pagkalito at pananakit. Nang makita niyang nakatingin siya, umiwas si Diwa ng tingin at mabilis na lumabas ng silid. "Excuse me po," sabi ni Ramon kay Attorney Villanueva, at agad na sinundan si Diwa. Nakita niya ito sa garden, nakaupo sa isang bench, halatang umiiyak. "Diwa," tawag niya, malumanay na lumapit. "Totoo ba?" tanong ni Diwa, hindi siya tinitingnan. "Totoo bang ikaw si Ramon Aguilar, yung bilyonaryo? Na lahat ng sinabi mo sa akin ay kasinungalingan?" Naupo si Ramon sa tabi niya, pero nanatiling may distansya. "Hindi lahat ay kasinungalingan, Diwa. Ang pangalan ko at ang trabaho ko. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo, yun ang totoo." "Bakit mo ginawa ito?" tanong ni Diwa, ang mga mata ay puno ng luha. "Ano ito, isang katuwaan lang para sa'yo? Isang laro?" "Hindi," sagot ni Ramon, desperadong ipaintindi. "Pagod na ako sa buhay ko, Diwa. Pagod na sa mga taong nakikipagkaibigan sa akin dahil lang sa pera ko, sa kapangyarihan ko. Gusto ko lang makilala ang isang tao na hindi alam kung sino ako talaga, na makikita ako para sa kung sino ako talaga, hindi para sa kung ano ang mayroon ako." "At paano mo naisip na gagawin ko yon?" tanong ni Diwa, nagalit. "Tingin mo ba sa akin, isa akong gold digger? Na magbabago ang pakikitungo ko sa'yo kung alam kong mayaman ka?" "Hindi ganun," sagot ni Ramon. "Hindi kita kilala noon. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon mo. Kilala mo na ako ngayon," sabi ni Diwa. "At alam mo na kung ano ang pinakaimportante sa akin, honesty, integrity. Paano mo naisip na tatanggapin ko ang ganitong klaseng panlilinlang?" "Diwa, please," pakiusap ni Ramon. "Ibibigay ko lahat para mapatawad mo ako." "Yan na naman," sabi ni Diwa, tumayo. "Palagi na lang pera ang sagot para sa'yo, no? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi pera ang kailangan ko, Ramon, o kung sino ka man talaga. Ang kailangan ko ay katotohanan, tiwala." Bago pa makasagot si Ramon, isang katulong ang lumapit. "Miss Diwa, hinahanap na po kayo ng parents ninyo. Uwi na raw po sila." "Sige, susunod na ako," sagot ni Diwa. Humarap siya kay Ramon. "Kailangan kong umuwi. Huwag mo na akong sundan o kausapin." "Diwa, please," pakiusap ni Ramon, pero umalis na si Diwa, iniwan siyang mag-isa sa garden. Habang pinapanood siyang umalis, naramdaman ni Ramon ang bigat ng kanyang pagkakamali. Hindi lang niya sinira ang posibilidad ng isang relasyon kay Diwa, sinira rin niya ang tiwala ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, hindi dahil sa kanyang kayamanan o kapangyarihan, kundi dahil sa kung sino siya bilang tao. Ngunit bago siya makaalis sa mansion, isang katulong ang lumapit sa kanya. "Sir, may tawag po para sa inyo." "Urgent daw po." "Tawag? Para sa akin?" tanong ni Ramon, naguguluhan. "Sino?" "Hindi po nagpakilala, sir. Pero sabi niya, tungkol daw po ito sa kapatid ni Miss Diwa." Kinabahan si Ramon. "Saan ako pwedeng sumagot ng tawag?" "Sa library po, sir." "Sundan niyo po ako." Sinundan ni Ramon ang katulong patungo sa library, kung saan may telepono sa desk. "Hello," sagot niya ng daglian. "En Aguilar," sabi ng isang boses na hindi niya kilala. "O dapat ko bang tawagin kang Ina Santos?" "Sino ito?" tanong ni Ramon, nagbabantang bumaba ang kanyang tono. "Sino ako ay hindi mahalaga," sagot ng boses. "Ang mahalaga ay hawak ko si Gabriel Mendoza, ang kapatid ni Diwa. At kung gusto mong makita siyang muli ng buhay, kailangan mong magdala ng 50 milyong piso bukas ng gabi." "Anong?" nagsimula si Ramon, pero naputol ang linya. Natigilan si Ramon, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kapatid ni Diwa nasangkol sa isang kidnapping. At gumagawa ito ng koneksyon sa pagitan ng kanyang dalawang buhay.
Ngayon, hindi lang ang kanyang kasinungalingan ang problema, ang buhay ng kapatid ni Diwa ang nakataya. Mabilis na umalis si Ramon sa mansyon ng pamilya Villanueva, ang isip ay gulong-gulo. Ang damdamin ng pagkakasala dahil sa pagsisinungaling kay Diwa ay napalitan ng matinding pag-aalala para sa kanyang kapatid na si Gabriel. Habang nagmamaneho pa uwi sa kanyang kondo, sunod-sunod ang mga tanong sa kanyang isipan, sino ang mga kidnapper? Paano nila nalaman ang tungkol sa kanya at kay Gabriel? At higit sa lahat, paano niya maililigtas si Gabriel nang hindi sinisira ang natitirang tiwala ni Diwa sa kanya? Pagdating sa kanyang kondo, agad siyang tumawag kay Mia, emergency. Kailangan kong makalikom ng 50 milyong piso. Cash. Bukas ng umaga. Sir. Ano pong nangyari? Tanong ni Mia halatang naguguluhan. Wala nang panahon para sa mga paliwanag, sagot ni Ramon. Kailangan ko ang pera bukas ng umaga. Gawin mo ang lahat para makuha ito. Sir, kahit po kayo, hindi pwedeng mag-withdraw ng ganyang kalaking halaga nang walang proper documentation at approval mula sa board. Mia, putol ni Ramon, ang boses ay matigas. Alam kong may mga paraan. Gawin mo lang. Ito ang pinaka-importanteng bagay na hihilingin ko sa iyo bilang assistant ko. Yes, sir, sagot ni Mia pagkatapos ng mahabang katahimikan. Gagawin ko po ang makakaya ko. Pagkatapos ibaba ang tawag, umupo si Ramon sa kanyang couch. Ang isip ay naghahanap ng solusyon. Hindi siya pwedeng pumunta sa pulisya. Ang mga kidnapper ay malamang na nagbabantang sasaktan si Gabriel kung gagawin niya yon. At hindi niya pwedeng sabihin kay Diwa ang tungkol sa tawag, nawalan na siya ng tiwala sa kanya, at ang balita tungkol sa kapatid niya ay magdudulot lang ng mas matinding sakit. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero kung saan nanggaling ang tawag ng kidnapper. Walang sumasagot. Sinubukan niyang i-trace ang number gamit ang kanyang connections, pero prepaid ito at hindi mahanap ang may-ari. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Ramon. Sinubukan niyang isipin ang lahat ng posibleng solusyon, lahat ng posibleng plano para makatulong kay Gabriel. Sa huli, alam niyang kailangan niyang bayaran ang ransom. Walang ibang paraan. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Mia, Sir, nakuha ko na po ang pera. 50 milyon cash nasa maleta na. Good. Ipadala mo sa kondo ko ngayon din, utos ni Ramon. Sir, paano ko po i-explain ito sa accounting? Sabihin mong emergency funding para sa bagong acquisition. Ako na ang bahala sa board. Isang oras ang nakalipas, dumating ang maleta ng pera sa kanyang kondo. Habang tinitingnan ang mga bundle ng cash, napaisip si Ramon, ito ang halaga ng buhay ng isang tao. Para sa kanya, malaking halaga ito, pero hindi naman imposibleng makuha. Para sa karaniwang tao tulad ni Diwa at ng kanyang pamilya, ito ay halos imposibleng halaga na. Bandang tanghali, tumunog ang kanyang cellphone. Lil Aguilar, sabi ng pamilyar na boses. Handa ka na ba? Nasaan si Gabriel? Tanong ni Ramon. Gusto kong kausapin siya. Hindi ka nasa posisyon para mag-demand, sagot ng boses. Pero bilang gesture of goodwill. May kaluskos sa linya, at pagkatapos, narinig niya ang isang boses na nanginginig. Hello? Gabriel, tanong ni Ramon. Ikaw ba yan? Sagot ng binata. Sino to? Kaibigan ako ng kapatid mo, sagot ni Ramon. Huwag kang mag-alala, ililigtas kita. Please, sabi ni Gabriel, halatang natatakot. Wala akong kasalanan. May utang lang ako. Naputol ang linya at bumalik ang boses ng kidnapper. Nakita mo na, buhay pa siya. Ngayon, dalhin mo ang pera sa warehouse sa port area, Pier 16 na, Building C7 iya mamaya. Mag-isa ka lang. Walang pulis, walang security. Kung hindi, mamamatay ang binata. Ibinaba ng kidnapper ang tawag bago pa makasagot si Ramon. Naupo siya, iniisip ang narinig. May utang lang ako, sabi ni Gabriel. Hindi ito ordinaryong kidnapping, may kinalaman ito sa utang ni Gabriel. Malamang ay loan sharks o gambling debt. Nang hapon na, nag-isip si Ramon ng plano. Hindi siya pwedeng pumunta ng mag-isa lang, pero hindi rin siya pwedeng magdala ng pulis o security na makikita ng mga kidnapper. Kailangan niya ng tulong mula sa isang taong hindi akalain kasama niya. Tinawagan niya ang dati niyang driver at bodyguard, si Tomas, na nagretiro na sa kumpanya niya ngunit nanatiling loyal sa kanya. Tomas, kailangan ko ng tulong mo ngayong gabi. Delikado ito. Anuman, boss, sagot ni Tomas.
Ano ang kailangan mong gawin? Matapos ipaliwanag ang sitwasyon, pumayag si Tomas na tulungan siya. Ang plano ay simple, si Ramon ay pupunta sa warehouse dala ang pera, habang si Tomas ay magbabantay mula sa labas, handa para sa anumang emergency. Bago umalis para sa drop-off, nagkaroon si Ramon ng malalim na pagmumuni-muni. Paano umabot sa ganitong sitwasyon? Isang simpleng pagtatangka na makilala si Diwa ng walang harang ng kayamanan at kapangyarihan ay naging isang komplikadong gulo ng mga kasinungalingan at ngayon, isang banta sa buhay. Sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang isipin na ang pagpapakatotoo mula sa simula pa lang sana ay naging mas magandang desisyon. Nang oras na para umalis, kinuha ni Ramon ang maleta ng pera at lumabas ng kanyang kondo. Sa parking lot, nagulat siya nang makita si Diwa na nakatayo sa tabi ng kanyang kotse. Diwa, tanong niya, nagulat. Anong ginagawa mo dito? Ang mukha ni Diwa ay puno ng pag-aalala at galit. Nasaan si Gabriel? Ano nang ginawa mo sa kapatid ko? Ano? Tanong ni Ramon, naguguluhan. Wala akong ginawa kay Gabriel. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Diwa. Tumawag si James sa akin. Sabi niya, narinig niyang nagpaplano ka para sa kidnapping. Napatigil si Ramon, na-realize na niyang pinagsamantalahan ni Jamie ang sitwasyon. Hindi totoo yan, Diwa. Si Gabriel ay nakidnap na, pero hindi ko ginawa yon. Tinutulungan ko siyang makalaya. Bakit ko paniniwalaan ang sinasabi mo ngayon? Tanong ni Diwa, ang mga mata ay puno ng luha. Lahat ng sinabi mo sa akin ay kasinungalingan. Hindi lahat, sagot ni Ramon, humakbang palapit. Ang nararamdaman ko para sa'yo, yun ang totoo. At ngayon, sinisikap kong tulungan ang kapatid mo. Paano? Bakit? Tanong ni Diwa. Tinawagan ako ng kidnapper kagabi, pagkatapos ng dinner sa bahay ng mga Villanueva, paliwanag ni Ramon. Hinihingi nila ang 50 milyong piso para sa kapatid mo. Papunta ako ngayon para ibigay ang pera at kunin si Gabriel. Napatingin si Diwa sa maleta sa kamay ni Ramon. 50 milyon? At basta-basta mo lang ibibigay yan para sa kapatid ko, na hindi mo naman kilala. Kilala kita, sagot ni Ramon. At mahalaga ka sa akin. Kaya mahalaga rin sa akin ang pamilya mo. Natigilan si Diwa, nag-isip. Paano ko malalaman na hindi ito isa pang kasinungalingan? Sumama ka sa akin, alok ni Ramon. Pero kailangan mong manatili sa kotse. Delikado ang sitwasyon at ayaw kong mapahamak ka. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumango si Diwa. CJ. Pero hindi ibig sabihin nito na pinapatawad na kita. Fair enough, sagot ni Ramon. Sa biyahe patungo sa port area, tahimik silang dalawa. Si Ramon ay nakatuon sa pagmamaneho, habang si Diwa ay nakatingin sa bintana, ang isip ay abala sa pag-aalala para sa kanyang kapatid. Paano nangyari ito? Tanong ni Diwa pagkatapos ng mahabang katahimikan. Bakit nila kinidnap si Gabriel? Napaisip si Ramon kung dapat bang sabihin ang katotohanan. Pero napagpasyahan niyang wala ng lugar para sa mga kasinungalingan. Base sa narinig ko, may kinalaman ito sa utang ni Gabriel. Utang? Tanong ni Diwa, naguguluhan. Anong klaseng utang? Hindi ko alam ang detalye, sagot ni Ramon. Pero narinig ko siyang nagsabi na may utang lang ako nang kausapin ko siya saglit sa telepono. Napahawak si Diwa sa kanyang mukha, halatang nagulat. Alam ko na napapasama siya sa mga kaklase niyang mayayaman, pero hindi ko akalain na aabot sa ganito kalala. Maraming estudyante ang nahuhulog sa mga ganitong problema, sabi ni Ramon. Pressure ng peers, kagustuhang makipagsabayan. Dahil ba dito kaya siya madalas na absent sa klase? Tanong ni Diwa, parang nag-isip ng malakas. At yung mga bagong gamit niya? Akala ko part-time job ang pinagkukunan niya. Diwa, sabi ni Ramon ng malambot. Wala kang kasalanan dito. At wala rin siyang intensyong mapahamak. Bata pa siya, nagkakamali tayo lahat. Tulad ng pagsisinungaling tungkol sa kung sino ka talaga, tanong ni Diwa, ang tono ay malamig. Napatingin si Ramon sa kanya, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kalsada. Tulad niyan. Nagkakamali tayo lahat. Ang pinakaimportante ay matuto tayo mula sa mga pagkakamaling iyon. Nang makarating sila sa port area, tumigil si Ramon sa isang madilim na kanto ilang block mula sa warehouse. Si Tomas, dating driver at bodyguard ko, ay nasa loob ng blue na van na yon, sabi niya, tinuturo ang isang sasakyan na nakapark sa kabilang kalsada. Pupunta ako sa warehouse dala ang pera.
Ikaw, manatili ka dito. Kapag may nangyaring masama, tumakbo ka kay Tomas at tutulungan kanyang makaalis dito. Hindi ako alis nang wala ang kapatid ko, giit ni Diwa. Diwa, please, pakiusap ni Ramon. Isipin mo ang pamilya mo. Kung may mangyari sa inyong dalawa, sino ang mangangalaga sa mga magulang mo? Napaisip si Diwa at pagkatapos ay tumango ng may pag-aalinlangan. Mag-ingat ka. Babalik ako kasama ang kapatid mo, pangako ni Ramon. Yan ang isang pangakong hindi ko sisirain. Dala ang maleta ng pera, naglakad si Ramon patungo sa warehouse. Ang gusali ay luma at halatang abandonado na may mga broken window at graffiti sa mga pader. Pagpasok niya sa building, nadama niya ang takot sa kanyang dibdib, pero itinutulak niya ang sarili na magpatuloy. Nandito na ako, sigaw niya sa madilim na warehouse. Dala ko ang pera. Isang ilaw ang bumuka sa gitna ng warehouse, at nakita niya si Gabriel na nakatali sa isang silya, ang mukha ay may pasa. Sa tabi niya ay 3 lalaking nakamask, isa sa kanila ay may hawak na baril. Ian Aguilar, sabi ng lalaki sa gitna, malamang ang leader. O.M. Santos. Ano ba talaga? Wala nang halaga yan, sagot ni Ramon. Nandito ang pera. Pakawalan mo na si Gabriel. Ipakita mo muna ang pera, utos ng lalaki. Binuksan ni Ramon ang maleta, ipinakita ang mga bundle ng cash sa loob. 50 milyon tulad ng hiniling mo. Tumango ang lalaki sa isa sa kanyang kasama, na lumapit para suriin ang pera. Mukhang kumpleto, sabi nito. Ngayon, pakawalan mo na siya, sabi ni Ramon. Hindi pa tapos ang usapan natin, sagot ng leader. May dagdag na kondisyon. Ano? Tanong ni Ramon, naiinis. Nagbayad na ako ng ransom. Totoo, sagot ng lalaki. Pero napag-alaman namin kung sino ka talaga. Ramon Aguilar, isa sa pinakamayayamang tao sa bansa. 50 milyon? Barya lang yan para sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Tanong ni Ramon, halatang galit. Yung resort mo sa Palawan, sagot ng lalaki. Gusto naming ilipat mo sa pangalan ng boss namin. Natigilan si Ramon. Ang resort sa Palawan ay isa sa kanyang pinakamahal na property, hindi dahil sa halaga nito, na umaabot sa bilyong piso, kundi dahil ito ang huling proyekto na pinagsamahan nila ng kanyang yumaong ama. Ito ang simbolo ng legacy ng kanyang pamilya. Hindi ko magagawa yan, sagot ni Ramon. Bayad ko na ang 50 milyon. Iyan ang napag-usapan natin. Mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon, sabi ng lalaki, inilalapit ang baril sa ulo ni Gabriel. Kami ang may hawak ng mga tuntunin dito. Ramon, isang boses ang tumawag mula sa likod niya. Lumingon si Ramon at nakita si Diwa na nakatayo sa pintuan ng warehouse. Diwa, anong ginagawa mo dito? Sabi ko manatili ka sa kotse. Hindi kita mapapabayaan, sagot ni Diwa, lumapit. Nang makita niya ang kanyang kapatid na nakatali, napasigaw siya. Gabriel! Diwa, sigaw ni Gabriel, ang mga mata ay lumalaki sa takot. Umalis ka na dito. Delikado. Well, sabi ng leader, umingiti sa likod ng kanyang mask, ang magandang kapatid. Ngayon, mas interesante na ito. Huwag mong gagalawin si Diwa, banta ni Ramon, ang tinig ay mababang galit. Ikaw ang magdidikta sa akin, tanong ng lalaki. Pumirma ka na lang sa transfer of ownership para sa resort, at pakakawalan namin silang dalawa. Fine, sagot ni Ramon pagkatapos ng ilang sandaling pag-isip. Kakausapin ko ang abogado ko bukas ng umaga. Bibigyan kita ng deed of transfer. Hindi bukas, sagot ng lalaki. Ngayon din may dala kaming dokumento. Pipirma ka ngayon din eh. Inilabas ng isa sa mga kasama niya ang isang folder na may mga dokumento. Dahan-dahang binasa ni Ramon ang mga papeles. Legitimate ang mga ito, at nakakagulat na nakasulat ang lahat ng kanyang personal information at mga detalye tungkol sa resort. Sino ang boss mo? Tanong ni Ramon. Sino ang may kakayahang makakuha ng ganitong impormasyon at mga dokumento? Hindi mo kailangang malaman, sagot ng lalaki. Pipirma ka lang. Habang nagbabasa ng dokumento, naghanap si Ramon ng paraan para makaligtas sila. Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa labas ng warehouse. Si Tomas, naisip niya. Kinakailangan niyang abalahin ang mga kidnapper. May problema sa dokumento, sabi niya. May clause dito na nagpapahintulot sa iyo na kunin hindi lang ang resort, kundi pati ang lahat ng ari-arian ko sa Palawan. Kasama yan sa deal, sagot ng lalaki.
May problema ba doon? Kailangan kong tawagan ng abogado ko, sabi ni Ramon. Para masiguro na legal ito. Walang tawagan ng abogado, sagot ng lalaki, itinutok ang baril kay Gabriel. Pipirma ka o mamamatay siya. Sa sandaling iyon, may biglang pagsabog ng tear gas sa labas ng warehouse, at agad na pumasok si Tomas kasama ang dalawang armadong lalaki, mga dating military na kaibigan niya. Get down, sigaw ni Tomas. Nagkagulo ang lahat. Si Ramon ay agad na tumakbo kay Gabriel at Diwa, sinubukang protektahan sila. Ang mga kidnapper ay nagsimulang magpaputok pero nahihirapan silang makakita dahil sa tear gas. Si Tomas at ang kanyang mga kasamahan ay metodikal na nirespondehan ang bawat kidnapper, tinututukan sila at pinapatumba. Nang matapos ang kaguluhan, nakita ni Ramon na nakatali pa rin si Gabriel sa silya, habang si Diwa ay nakayakap sa kanya, umiiyak. Ang tatlong kidnapper ay nakahiga sa sahig, nakagapos na ng mga zip tie. Okay na kayo? Tanong ni Ramon, lumapit sa magkapatid. Sagot ni Diwa, pinipilit na tumigil sa pag-iyak. Salamat, Ramon. Salamat sa pagligtas sa kapatid ko. Kinalag ni Ramon si Gabriel mula sa kanyang mga tali. Okay ka lang ba, Gabriel? Sagot ng binata, halatang nahihiya. Pasensya na sa abala. Hindi ko sinasadyang madamay kayo. Ano bang nangyari? Tanong ni Diwa sa kanyang kapatid. Na-involved ako sa illegal gambling, pag-amin ni Gabriel. Nangutang ako ng malaki para makapaglaro kasi akala ko mananalo ako. Nung hindi ako nakabayad, kinidnap nila ako. Gaano kalaki ang utang mo? Tanong ni Ramon. 5 milyon, sagot ni Gabriel, nakayuko. Pero sinabi nila, dahil may connection daw ako sa mayayaman, gagawin nilang 50 milyon ang ransom. Gabriel, sabi ni Diwa, ang tono ay hindi galit kundi nag-aalala. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Tutulungan ka sana namin. Paano niyo ako tutulungan? Tanong ni Gabriel. Wala tayong pera, ate. Struggling na nga si na mama at papa para pag-aralin tayo. May ibang paraan, sagot ni Diwa. Pwede tayong humingi ng tulong, maghanap ng legal na solusyon. I'm sorry, sabi ni Gabriel, halatang nagsisisi. Hindi ko na ulitin. Habang nag-uusap ang magkapatid, nakipag-usap si Ramon kay Tomas. Salamat sa tulong, kaibigan. Anytime, boss, sagot ni Tomas. Ano nang gagawin natin sa mga ito? Tanong niya, tinutukoy ang mga kidnappers. Ipasa natin sila sa pulis, sagot ni Ramon. Pero walang media involvement. Ayokong madamay ang pamilya ni Diwa sa iskandalo. Understood, sagot ni Tomas. Ako na ang bahala. Lumapit si Ramon sa magkapatid. Kailangan na nating umalis dito. Mga kaibigan ko ang bahala sa mga kidnapper. Iuwi ko kayo sa bahay nyo. Salamat, Ramon, sabi ni Diwa, ang tingin sa kanya ay iba na, may halong paghanga at pasasalamat, pero may halong pag-aalinlangan pa rin. Sa kanilang biyahe pa uwi, tahimik ang tatlo. Si Gabriel ay napakayuko sa backseat, habang si Diwa ay nakatingin sa bintana. Paano natin ito ipapaliwanag kina mama at papa? Tanong ni Gabriel pagkatapos ng mahabang katahimikan. Sasabihin natin ang katotohanan, sagot ni Diwa. Kailangan nilang malaman para matulungan kanila. Baka masaktan sila, sagot ni Gabriel. Baka madismaya sila sa akin. Mas masasaktan sila kung hindi nila malalaman, sabi ni Diwa. Ang pamilya ay nandyan para sa isa't isa, lalo na sa mga panahong mahirap. Napatingin si Ramon kay Diwa, namamangha sa kanyang lakas at karunungan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nananatili siyang malakas para sa kanyang pamilya. Nang makarating sila sa bahay ng pamilya Mendoza, naghintay si Ramon sa labas habang inihatid ni Diwa ang kanyang kapatid sa loob. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Diwa at lumapit sa kanya. Kumusta? Tanong ni Ramon. Nagulat sina mama at papa, pero naintindihan nila, sagot ni Diwa. Magkakaroon kami ng mahabang pag-uusap bukas. That's good, sagot ni Ramon. Kailangan niyang maramdaman na suportado siya ng pamilya niya. Tumango si Diwa, pagkatapos ay tumingin ng diretsyo kay Ramon. Ramon o dapat ko bang sabihin Aguilar? Ramon na lang, sagot niya. Iyan pa rin naman ang pangalan ko. Ramon, sabi ni Diwa. Salamat sa pagligtas sa kapatid ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Hindi mo kailangang bayaran ako, sagot ni Ramon. Ginawa ko lang kung ano ang tama. Bakit? Tanong ni Diwa. Bakit mo ginawa lahat ng ito para sa pamilya ng isang simpleng guro na halos hindi mo pa kilala?
Tumingin si Ramon sa kanyang mga mata. Alam mo kung bakit, Diwa? Mula nang makilala kita, nabago ang buhay ko. Nakita ko ang mundo sa ibang paraan, sa paraan mo. Nakita ko ang halaga ng simpleng kaligayahan, ng tunay na koneksyon, ng paglilingkod sa iba. Ikaw ang nagpaalala sa akin kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Pero nagsinungaling ka sa akin, sabi ni Diwa, ang tinig ay mahinahon. Paano kita pagkakatiwalaan muli? Hindi kita pinipilit na pagkatiwalaan ako agad, sagot ni Ramon. Ang hiling ko lang ay pagkakataon na ipakita sa iyo kung sino talaga ako, hindi si Ramon Santos ang kartero, o si Ramon Aguilar ang kundi ako lang, ang tunay na ako. Nanahimik si Diwa, nag-isip. Kailangan ko ng panahon, Ramon. Maraming nangyari ngayon. Naiintindihan ko, sagot ni Ramon. Maghihintay ako, Diwa. Kahit gaano katagal. Tumango si Diwa at pagkatapos ay pumasok na sa kanilang bahay. Si Ramon ay nanatiling nakatayo sa labas, nakatingin sa pintuan na sarado. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nakaramdam siya ng pag-asa. Hindi man siya pinatawad ni Diwa ngayon, binigyan naman siya nito ng pagkakataon, at yun ang sapat na para sa kanya. Habang naglalakad pabalik sa kanyang kotse, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Jaime Villanueva, alam kong ikaw si Ramon Aguilar. Alam ko ring ikaw ang nagligtas kay Gabriel. Hindi ko alam kung ano ang laro mo, pero layuan mo si Diwa. Hindi siya para sa'yo. Tinignan ni Ramon ang mensahe, at pagkatapos ay ibinulsa ang kanyang cellphone nang hindi sumasagot. Hindi na siya maglalaro ng mga laro ni Jaime. Wala nang lugar para sa mga kasinungalingan at pagpapanggap sa kanyang buhay. Mula ngayon, ipapakita niya kay Diwa, kay Jaime, at sa buong mundo kung sino talaga siya, isang lalaking handa ng magbago para sa babaeng nagbago sa kanyang buhay. Isang linggo ang nakalipas mula nang maligtas si Gabriel mula sa mga kidnapper, at maraming nagbago sa buhay ni Ramon. Nagbalik na siya sa kanyang tunay na identidad bilang ng Aguilar Group of Companies, at inamin niya sa lahat ng kanyang empleyado ang tungkol sa kanyang leave of absence. Mabuti naman at bumalik ka na, sir, sabi ni Mia habang inilalagay ang ilang dokumento sa mesa ni Ramon para pirmahan. Medyo nagkakagulo na ang mga departamento nang wala ka. Salamat sa paghanda ng lahat habang wala ako, Mia, sagot ni Ramon, sinisiyasat ang mga dokumento sa harap niya. Hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon, ang lumayo sa lahat ng ito. Siguro kailangan mo talaga ng break, sir, sabi ni Mia, pero ngayon, kailangan na talaga nating harapin ang mga problemang ito. Lalo na yung tungkol sa proposed merger sa Norte Group. Napabuntong hininga si Ramon. Ano ba ang estado ng merger? Medyo nagtataka na ang Norte Group kung bakit natin pinapatagal ang negotiations. Paliwanag ni Mia, may balita ako na baka pumunta na sila sa ibang kumpanya. Hayaan mo sila, sagot ni Ramon na nagulat si Mia, sir. Pero matagal na nating pinaghandaan ang merger na ito. Mia, sabi ni Ramon, tumitingin sa bintana ng kanyang opisina patungo sa skyline ng Maynila. Alam mo, noong nasa leave ako, marami akong natutunan. Isa na doon ay ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng purpose sa buhay. Sir, itong merger, anong pakay nito? Para lumaki pa ang kumpanya? Para kumita pa tayo ng mas malaki, tanong ni Ramon. Pero para saan? Mayroon na tayong sapat. Bakit hindi natin gamitin ang ating resources para sa ibang bagay, para sa bagay na may tunay na impact sa buhay ng mga tao? Natigilan si Mia, halatang naguguluhan sa direksyon ng usapan. Sir, nagbago ka talaga. Napangiti si Ramon. Mia. At sa tingin ko, para sa ikabubuti. Sa loob ng susunod na ilang araw, nagkaroon ng serye ng mahahalagang meeting si Ramon sa kanyang executive team. Marami sa kanila ang nagulat sa kanyang bagong direksyon para sa kumpanya. Ramon, ano ba ang sinasabi mo? Tanong ng CE na si James Tan. Gusto mong mag-invest ng 200 milyon pesos sa educational programs sa mga public schools. Hindi ito charity organization. Hindi ko sinabing ito ay charity, sagot ni Ramon. Ito ay social responsibility, at maaari rin itong maging magandang business strategy. Isipin mo, kapag tumulong tayo sa edukasyon ng kabataan ngayon, lumilikha tayo ng mas mahusay na workforce para sa hinaharap. Mas mahusay na workforce, mas malakas na ekonomiya. Mas malakas na ekonomiya, mas maraming customer para sa ating mga produkto at serbisyo. May point ka, sabi ng marketing director na si Lisa Cruz. At maganda rin ito para sa ating brand image.
Corporate social responsibility ang trend ngayon. Hindi lang ito tungkol sa image, giit ni Ramon. Gusto kong gawin ito dahil ito ang tama. Dahil nakita ko kung gaano kahirap ang sitwasyon sa ating mga public school. Nakita ko kung gaano kahirap ang buhay ng mga guro na nagsisikap na bigyan ng magandang edukasyon ang kanilang mga estudyante kahit kulang sila sa resources. Natahimik ang buong room. Pagkatapos, tumayo ang kanyang E for Operations na si Miguel Santos. Ramon, kilala kita mula pa noong college tayo. At ngayon lang kita nakitang ganito ka-passionate tungkol sa isang bagay. Kung naniniwala ka dito, susuportahan kita. Isa-isa, sumang-ayon ang mga executive niya, at sa huli, inaprubahan nila ang bagong direksyon para sa kumpanya, isang major initiative para suportahan ang edukasyon sa bansa, simula sa Marikina Heights Elementary School. Sa gabi ring iyon, nagpasya si Ramon na kumatok sa pintuan ng pamilya Mendoza. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok habang naghihintay siyang may sumagot. Si Aling Luz Viminda ang nagbukas ng pinto, at nagulat nang makita siya. Ikaw? Magandang gabi po, Aling Luz Viminda, bati ni Ramon. Pwede po ba akong makipag-usap kay Diwa? Pinagmasdan siya ni Aling Luz Viminda mula ulo hanggang paa, napapansin ang kanyang mamahalin na suit at relo. Kaya pala hindi ka na nagpapakita bilang kartero. Nalaman na namin ang tungkol sa iyo mula kay Gabriel. Pasensya na po sa pagsisinungaling ko, sabi ni Ramon. Hindi po maganda ang ginawa ko. Ngunit iniligtas mo ang anak ko, sagot ni Aling Luz Viminda, ang tinig ay mas malambot. Para sa isang ina, walang mas mahalaga pa kaysa roon. Nay! Sino yan? Tanong ni Diwa mula sa loob ng bahay. Nang makita niya si Ramon, natigilan siya. Ramon! Diwa, may bisita ka, sabi ni Aling Luz Viminda, at nagulat si Ramon nang ngumiti ito. Papasukin ko na siya, ha? Sige po, sagot ni Diwa, medyo nahiya. Pumasok si Ramon sa pamilyar na sala ng pamilya Mendoza. Nakaupo sa sofa si Mang Roberto, na tumango sa kanya bilang pagkilala. Good evening po, bati ni Ramon. Maupo ka, alok ni Mang Roberto. Kape. Hindi na po, salamat, sagot ni Ramon. Sige, sabi ni Aling Luz Viminda. Roberto, tulungan mo ako sa kusina. May dapat tayong gawin. Hinila niya ang kanyang asawa patungo sa kusina, halatang binibigyan sila ni Diwa at Ramon ng privacy. Nang silang dalawa na lang, naupo si Ramon sa tabi ni Diwa sa sofa. Kumusta ka? Tanong niya. Okay lang, sagot ni Diwa. Ikaw? Balita ko, bumalik ka na sa trabaho mo bilang CA. Sagot ni Ramon. Pero may mga pagbabago. Anong klaseng pagbabago? Diwa, sabi ni Ramon, huminga ng malalim. Noong nakilala kita, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng purpose. Nakita ko kung paano ka nabubuhay, hindi para sa sarili mo, kundi para sa iba. At gusto kong gawin din yon. Ramon. Sandali, putol niya. May gusto akong ipakita sa'yo. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang briefcase, at ibinigay ito kay Diwa. Ano ito? Tanong niya habang binubuksan ito. Ito ang bagong proyekto ng Aguilar Group of Companies, paliwanag ni Ramon. Isang comprehensive educational support program na magsisimula sa Marikina Heights Elementary School. Nanlaki ang mga mata ni Diwa habang binabasa niya ang mga dokumento. Ramon, ito ay napakalaking programa. Computer labs, library renovation, teacher training programs, scholarship grants, At ito lang ang simula, dagdag ni Ramon. Kung magtagumpay ito sa Marikina Heights, i-expand natin ito sa iba pang paaralan sa buong bansa. Bakit? Tanong ni Diwa, nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Dahil sa'yo, sagot ni Ramon. Dahil ipinakita mo sa akin kung gaano kahalaga ang edukasyon. Dahil nakita ko kung paano mo iniisip ang kinabukasan ng mga bata, hindi lang ang sarili mong kinabukasan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, sabi ni Diwa. Wala kang kailangang sabihin, sagot ni Ramon. Pero may hiling ako. Gusto kitang maging konsultant para sa programang ito. Walang mas nakakaalam pa ng pangangailangan ng mga estudyante at guro kaysa sayo. Ako? Konsultant sa ganito kalaking proyekto, tanong ni Diwa, halatang nagulat. Sagot ni Ramon. Gusto kong magtrabaho tayong kasama sa bagay na mahalaga sa ating dalawa. Tumahimik si Diwa, tila nag-isip. Paano ko malalaman na hindi lang ito paraan para makuha mo ang atensyon ko? Fair question, sagot ni Ramon. Ang programa ay matutuloy kahit hindi ka sumali.
Pero mas magiging epektibo ito kung nandoon ka. Ito ay tungkol sa pagtulong sa mga bata, Diwa, hindi tungkol sa akin o sayo. Tumango si Diwa. Kailangan kong pag-isipan ito. Siyempre, sagot ni Ramon. Take your time. Kumusta na pala si Gabriel? Tanong ni Ramon pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Mas mabuti na, sagot ni Diwa. Umamin siya sa amin tungkol sa lahat, ang gambling, ang utang. Nahirapan sina mama at papa tanggapin sa simula, pero suportado nila siya ngayon. Nag-enroll siya sa counseling, at naghahanap na rin siya ng part-time job para matuto ng financial responsibility. Mabuti naman, sabi ni Ramon. Matalino siyang bata. Makakaahon din siya. Salamat ulit, Ramon, sabi ni Diwa, tumingin sa kanya ng diretsyo. Hindi lang para sa pagligtas sa kanya, kundi pati na rin sa hindi pagdadala ng mga pulis o media. Napakahirap na para sa pamilya namin, mas lalo pang mahihirapan kung naging public scandal pa ito. Hindi ko gagawin yun sa inyo, sagot ni Ramon. Alam kong importante ang privacy, lalo na sa mga panahong mahirap. May pumasok na text message sa cellphone ni Diwa. Tumingin siya dito at napangiti. Si Jamie, sabi niya. Nag-aalala raw siya sa akin. Nakaramdam si Ramon ng kaunting kirot ng selos. Mabait siyang kaibigan. Alam mo, sabi ni Diwa, inilagay ang kanyang cellphone sa mesa nang hindi sinasagot ang text. Sinabi sa akin ni James na may kinalaman ka raw sa kidnapping ni Gabriel. Sinubukan niyang siraan ka sa akin. Sagot ni Ramon, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Alam mo kung bakit niya ginawa yon? Tanong ni Diwa. Dahil gusto ka niya, sagot ni Ramon. At nakikita niya akong banta. Hindi lang yon, sagot ni Diwa. Kinausap ko siya kahapon. Umamin siya na matagal na siyang may nararamdaman para sa akin, at takot siyang mawala ako sa kanya. Kaya nang makita niya ang interes mo sa akin, nagpanik siya. Naiintindihan ko siya, sabi ni Ramon. Kung ako sa posisyon niya, baka ganoon din ang gagawin ko. Hindi, sabi ni Diwa, umiling. Hindi mo gagawin yon. Alam ko na kahit noong nagsisinungaling ka tungkol sa kung sino ka, hindi ka naging desyonesto tungkol sa nararamdaman mo. Hindi ka gagawa ng paraan para sirain ang ibang tao. Naramdaman ni Ramon ang pag-init ng kanyang mukha sa papuri ni Diwa. Ano ang plano mo ngayon kay Jamie? Kakausapin ko siya at sasabihin kong maaari lang kaming maging magkaibigan, sagot ni Diwa. Alam kong masasaktan siya, pero mas makakasama kung paasahin ko siya. Tumango si Ramon, hindi mapigilang makaramdam ng ginhawa. At tayo? Ano ang plano mo tungkol sa atin? Bumuntong hininga si Diwa. Ramon, nagsinungaling ka sa akin. Malalim ang sugat na yon. Alam ko, sagot ni Ramon, yumuko. At handa akong tanggapin kung gusto mong wala nang tayo. Pero, patuloy ni Diwa, nakita ko rin kung gaano ka nagbago. Hindi lang para sa akin, kundi para sa sarili mo rin. At iyon ang nagpapakita sa akin na tunay ang nararamdaman mo. Tumingin si Ramon sa kanya, ang puso ay puno ng pag-asa. Ibig sabihin, sabi ni Diwa, huminga ng malalim, gusto kong subukan nating magsimula ulit. Hindi bilang kartero at guro, o bilyonaryo at guro, kundi bilang dalawang tao na nag-aalala para sa isa't isa. Walang mas gusto pa ako kaysa roon, sagot ni Ramon, hindi mapigilang ngumiti. Pero may kondisyon, dagdag ni Diwa. Dapat laging may honesty sa pagitan natin. Wala nang mga sikreto, wala nang mga kasinungalingan. Kahit gaano pa kahirap sabihin ang katotohanan, dapat nating gawin. Pumapayag ako, sagot ni Ramon. Mula ngayon, wala nang mga sikreto sa pagitan natin. At hindi mo gagamitin ang pera mo para bilhin ang pagmamahal ko, dagdag ni Diwa. Ang relasyon natin ay dapat nakabatay sa respeto at pagmamahal, hindi sa material na bagay. Pangako, sagot ni Ramon. Babaguhin ko ang buhay ko, Diwa. Para sa iyo, pero higit sa lahat, para sa sarili ko. Yan ang gusto kong marinig, sabi ni Diwa, at sa unang pagkakataon mula noong nalaman niya ang katotohanan tungkol kay Ramon, ngumiti siya ng totoong ngiti, ang ngiting unang nakaakit kay Ramon sa kanya. Mula sa kusina, nakatingin sina Aling Luz Liminda at Mang Roberto sa naglalapit na dalawa. Naririnig mo ba sila? Bulong ni Aling Luz Liminda sa kanyang asawa. Hindi, sagot ni Mang Roberto. At hindi rin dapat tayo nakikinig. Yun sagot ni Aling Luz Liminda. Bilyonaryo pala ang kartero. Kung alam ko lang sana noon. Luz V, sabi ni Mang Roberto, hindi mo ba nakikita?
Minahal ni Diwa ang lalaking iyon noong akala niya na simpleng kartero lang ito. At minahal siya ni Ramon kahit wala siyang pera o kapangyarihan na maibibigay. Iyan ang tunay na pag-ibig. Alam ko, sagot ni Aling Luz Liminda, napapangiti. Pero syempre, hindi masama na bilyonaryo pala siya. Ilang buwan ang lumipas, at ang Marikina Heights Elementary School ay naging showcase ng educational reform program ng Aguilar Group of Companies. Ang dating lumang gusali ay naging modernong learning center, na may computer labs, library, at science facilities. Ang mga guro, kasama si Diwa, ay nakatanggap ng extensive training at mas mataas na sahod. Si Ramon ay naging regular na bisita sa paaralan, personal na nag-o-oversee sa programa. Ang mga estudyante ay natuto ng tumawag sa kanya bilang Kuya Ramon at siya naman ay nakikilala ang bawat isa sa pangalan. Isang araw, habang nakaupo sila ni Diwa sa bench sa labas ng paaralan pagkatapos ng klase, tinanong niya ito, "Masaya ka ba?" Sagot ni Diwa, nakasandal sa kanyang balikat. "Natutupad ang pangarap ko na mabigyan ang mga bata ng magandang edukasyon. At ikaw? Masaya ka ba?" "Hindi pa ako naging mas masaya," sagot ni Ramon. "Nalaman ko na ang tunay na kahulugan ng success. Hindi ito ang dami ng pera sa iyong bank account, kundi ang impact na nagagawa mo sa buhay ng iba. At sa sarili mong buhay," dagdag ni Diwa. Sang-ayon ni Ramon. "Sa sarili kong buhay din eh." Magkahawak kamay silang tumayo at naglakad patungo sa bagong school playground, kung saan may ilang mga bata pang naglalaro. Isa sa kanila, isang maliit na batang babae na may mahaba at itim na buhok, ay tumakbo patungo kay Diwa. "Teacher Diwa," sigaw niya. "Natapos ko na yung libro na binigay mo sa akin." "Talaga, Lily?" sagot ni Diwa, yumuko para makausap ang bata sa eye level. "Ang bilis mo naman." "Kuya Ramon," tawag ng bata. "May tanong po ako sa'yo." "Ano yun, Lily?" sagot ni Ramon, lumuhod din. "Totoo po ba na dati kang kartero, bago ka naging CA?" tanong ng bata, ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Nagkatinginan sina Ramon at Diwa, at pareho silang natawa. "Lily," sagot ni Ramon. "Minsan, kailangan mong subukan ang ibang landas para mahanap ang tamang daan. Parang math problem," sabi ni Lily. "Minsan, kailangan mong subukan ang iba't ibang solusyon para mahanap ang tamang sagot." "Tama ka," sabi ni Diwa, ngumingiti. "At minsan, ang pinakamagandang solusyon ay ang hindi mo inaasahan." Nang umuwi ang huling estudyante, naglakad sina Ramon at Diwa sa kalye ng Marikina Heights, ang parehong kalye kung saan sila unang nagkita. Ang araw ay unti-unting lumalubog sa kanluran, na nagbibigay ng malambot na kulay rosas na ilaw sa paligid. "Ramon," sabi ni Diwa, "may gusto akong sabihin sa'yo." "Ano yun?" tanong niya, medyo kinakabahan sa tono ng kanyang boses. "Natatakot ako na baka mawala ito lahat," pag-amin ni Diwa. "Baka isang araw, magising ka at ma-realize mong hindi pala ito ang gusto mo, ang simpleng buhay kasama ang isang simpleng guro." Huminto si Ramon at humarap sa kanya. "Diwa, narinig mo ba ang sinabi ko kay Lily? Minsan, kailangan mong subukan ang ibang landas para mahanap ang tamang daan. Nahanap na kita, at ikaw ang tamang daan para sa akin. Hindi kita iiwan para bumalik sa dating buhay ko, isang buhay na puno ng kayamanan pero walang kahulugan." "Paano kung magbago ang isip mo?" tanong ni Diwa. "Hindi magbabago," sagot ni Ramon. "At para patunayan yon Lumuhod siya sa harap ni Diwa, at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, may simple ngunit elegant na singsing sa loob. "Diwa Mendoza, pakakasalan mo ba ako?" Natigilan si Diwa, halatang nagulat. "Ramon, hindi ko kailangan ng sagot ngayon," dagdag niya kaagad. "Gusto ko lang ipakita sa iyo kung gaano ako kaseryoso sa relasyon natin." Umiling si Diwa, may luha sa kanyang mga mata. "Hindi mo kailangang maghintay ng sagot," sabi niya. "Ramon, pakakasalan kita." Tumayo si Ramon at niyakap siya, habang unti-unting bumababa ang araw sa likod nila. Sa sandaling iyon, alam nilang pareho na nahanap na nila ang tunay na kahulugan ng kaligayahan, hindi sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. Sa malayo, nakatingin si Jaime Villanueva mula sa kanyang kotse. Pagkatapos ng ilang sandali, umiti siya ng mapait, binuksan ang kotse, at umalis. Nagkaroon siya ng realisasyon na hindi niya kayang labanan ang tunay na pag-ibig, at oras na para tanggapin ang katotohanan at magpatuloy.
Ilang buwan ang lumipas, ikinasal sina Ramon at Diwa sa isang simpleng seremonya, kasama ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Hindi ito ang karaniwang kasal ng isang bilyonaryo, walang magarang venue o mamahaling dekorasyon. Sa halip, ginanap ito sa maliit na chapel malapit sa paaralan, at ang reception ay ginanap sa school grounds, kasama ang mga estudyante at guro. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng simpleng kasal, bulong ni Ramon kay Diwa habang nagsasayaw sila sa kanilang first dance. Disappointed, tanong ni Diwa. Hindi, sagot ni Ramon, mumingiti. Masaya ako. Dahil napagtanto ko na ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay hindi kailangang mamahaling bagay. Niyakap siya ni Diwa, nagpapasalamat na nahanap niya ang isang lalaking hindi lamang nagmamahal sa kanya, kundi nagmamahal din sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Sa gilid ng dance floor, nakaupo sina Aling Luz Viminda at Mang Roberto, pinapanood ang kanilang anak. Masaya ako para sa kanya, sabi ni Aling Luz Viminda. Ako rin, sagot ni Mang Roberto. Nahanap niya ang isang lalaking nagmamahal sa kanya para sa kung sino siya talaga, hindi para sa kung ano ang mayroon siya o wala. At bilyonaryo pa, dagdag ni Aling Luz Viminda, napangiti. Luz V, sabi ni Mang Roberto, natawa. Hindi ka talaga nagbabago. Sa malayong mesa, nakaupo si Gabriel, kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa kolehiyo. Nagbago rin ang kanyang buhay mula nang makidnap siya. Nagtapos na siya sa counseling program, at ngayon ay seryoso sa kanyang pag-aaral. Nagsimula rin siyang tumulong sa educational program ni Ramon, naging mentor para sa mga batang lalaki na nanganganib na mahulog sa parehong mga pagkakamali na kanyang nagawa. Habang tumatagal ang gabi, lumabas sina Ramon at Diwa sa garden, nakatingin sa mga bituin sa langit. Alam mo, sabi ni Ramon, dati, akala ko nasa kayamanan at kapangyarihan ang kaligayahan. Pero ngayon, napagtanto ko na mas masaya pala ang buhay kapag may tunay na koneksyon ka sa ibang tao, kapag may purpose ka na higit pa sa sarili mong interes. At ikaw, sagot ni Diwa, ipinakita mo sa akin na maaari akong mangarap ng mas malaki, na ang pagbabago ay maaaring mangyari, na ang isang tao ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Parang tayo ang nagturo sa isa't isa ng mga pinakamahalagang aral sa buhay, sabi ni Ramon. At marami pa tayong matututunan sa mga darating na taon, sagot ni Diwa. Magkasama. Magkasama, ulit ni Ramon, at hinalikan niya si Diwa sa ilalim ng mga bituin. Ang puso ay puno ng pasasalamat para sa simpleng pagkakataon na nakilala niya ang isang babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Sa malayong kalangitan, isang shooting star ang dumaan, isang simbolo ng bagong simula, ng panibagong kabanata sa kanilang buhay. At tulad ng lahat ng magagandang kwento ng pag-ibig, ang kwento ni Ramon at Diwa ay nagpatuloy, hindi perpekto, ngunit tunay at malalim, punong-puno ng pag-ibig, tiwala, at ang pangako ng isang mas magandang kinabukasan, hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para sa lahat ng buhay na kanilang naapektuhan.